Napakasagana ang hapunan para sa Noche Buena ngayong taon dahil kababalita pa lang ni Marco na nakatanggap siya ang napakalaking bonus matapos magtagumpay sa pagsasara ang isang dambuhalang proyekto sa real estate. Pakaupong pakaupo sa hapagkainan, nakangiting inilabas ni Marco ang dalawang pulang velvet box at maingat na inilagay ang na ito sa tapat ng kanyang ina at nakababatang kapatid na babae. Nay, maganda ang takbo ang negosyo ng anak niyo ngayong taon. Kaya may kaunting regalo ako para sa inyo. Mayabang nangumiti si Marco habang binubuksan ang mas malaking kahon. Sa loob nito ay isang gintong bracelet na pinalisikan ng kumikinang namga brilyante. Sa ilalim ng mamahaling chandelier sa sala, ang maliliit na diamante ay nagbigay ng isang napakarangyang kislap na nakasisilaw sa mata. Ang aking biyana na si Aling Teresa ay napatili sa tuwa at mabilis na isinuot ang bracelet sa kanyang kulubot na pulso. Diyos ko! Napakahusay talaga ng anak ko. Napakamahal siguro nito. Anak, nakikita mo na. Sabi ko naman sa inyo, ang lalaki ay dapat lumalabas sa lipunan para gumawa ng malalaking bagay. Ano ba ang mapapala kung palaging nakakulong sa kusina? Habang nagsasalita si Aling Teresa, binigyan niya ako ng isang mapanuring tingin, kung saan hindi niya naitago ang pagmamataas at patagong pang-alipusta. Ah, barya lang yan, Nay. Halos 1,000,000 piso lang naman. Isuot niyo yan para maging kagalang-galang kayo kapag bumisita tayo sa mga kamag-anak sa bagong taon, mayabang nasagot ni Marco. Hindi pa man humuhupa ang kasabikan, si Bianca, ang 22 anyos kong bayaw na walang ibang alam kundi ang magpasikat, ay mabilis na lumapit upang agawin ang natitirang kahon. Akin to, di ba kuya? Nang buksan niya ang takip, napatili siya sa dambuhalang galak nang makita ang isang makinang na Rolex na relo. Oh my God, kuya! Sobrang astig! Rolex talaga, halos 550,000 pesos din to. Kailangan ko agad tong i-post sa Facebook para mainggit silang lahat. Nakatayo lang ako sa tabi ng hapagkainan habang nakatingin sa mahigit 2,250,000 pisong halaga ng regalo na nagpasalinsalo sa aking harapan. Tila doon lang naalala ni Marco ang aking presensya. Dinukot niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang jacket at naglabas ng isang maliit at kusot na plastic bag na may logo ng isang convenience store sa kanto. Ah! Muntik ko nang malimutan. Heto nga pala ang sayo. Kaswal na inihagis ni Marco ang plastic bag sa ibabaw ng lamesa, na naglabas ng tuyong-tunong ng kaluskos. Mula sa loob ng plastic bag, lumabas ang isang paras ng dilaw na rubber gloves para sa pahuhugas ng pinggan. Napansin ko kasing tuyong-tuyo na ang makamay mo nitong mga nakaraang araw dahil palagi kang nahuhugas ng pinggan. Napakatibay ng rubber gloves na yan, makapal pa. Mag-asawa naman tayo. At dahil nasa bahay ka lang naman at hindi nakikipahalubilo sa ibang tao, hindi mo kailangan ng mamahaling gamit, sayang lang ang pera. Ito ang pinakapraktikal na regalo para protektahan ang kamay mo. Ginawa ko lang naman yan dahil nag-alala ako sa hirap mo. Natahimik ang buong paligid ng 3 segundo. Pagkatapos ay tinakpan ni Bianca ang kanyang bibig at humagihik. Grabe, ate, napakaswerte mo naman, may bago ka ng rubber gloves. Mas madali at mas makintap na ang pahuhugas mong pinggan mamayang gabi, di ba kuya? Humigop naman ng sabaw si Aling Teresa at sumabat habang nakataas ang nguso. Tama yan, sa mga gawaing bahay, iyan ang pinakamainam na gamitin. Napaka maalalahanin talaga ni Marco. Hindi pinababayaan ng asawa ang kanyang kabiyak na nagsisikap. Magpatuloy ka lang sa paglilingkod sa asawa at anak mo para patuloy mong matamasa ang biyaya. Tinitigan ko ang pares ng dilaw na rubber gloves na nakakahalaga lamang ng 35 pesos. Naramdaman ko ang isang napakasakit na pakiramdam ng pagiging mababa at walang halaga. Hindi ako nagsalita ng kahit isang salita. Mahinahon kong binuksan ang plastic bag at isinuot ang aking mga kamay sa rubber gloves na may masangsang na amoy ng murang kemikal. Salamat, napakamaalalahanin mo talaga. Tatandaan ko ang regalong ito. Mahina kong sagot. Nawalang kahit kaunting emosyon ang boses. Hinanap ko ang stainless ladle, at kalmado kong isinalok si Marco ang isang mainit na mangkok ang bulalo at inilagay ito sa kanyang tapat. Ang init na sumasayaw mula sa sabaw, na may kasamang amoy ngang murang rubber mula sa aking guwantes, ay lumikha ngang isang nakaririmarim na amoy. Nay Bianca, kain na po kayo ng masaya. Bisperas ng bagong taon ngayon, sana ay maging buo at masagana ang taon ng ating pamilya. Pagkasabi niyon, tinalikuran ko sila, isinabit ang aking apron sa likod ng upuan, at naglakad diretso palabas ng kusina. Iniwan ko ang 3 pares ng matang nagtataka at hindi maunawaan ang nangyayari.
Ang aking sakripisyo at pagtitiis ay tuluyan ng umabot sa pinakailalim. Ngayong gabi, ipapakita ko sa kanila kung gaano kamahal ang kabayaran para sa regalong nakakahalaga lamang ng 35 pesos. Umakyat ako sa ikalawang palapag, isinara ang pinto ng aking silid, at iniliko ang lock ng may malakas na tunog. Ang tuyong tunog na, iyon ay tila tuluyang pumutol sa masigla at mapanyuring mga boses na nagmumula sa ibaba. Yumuko ako at marahas na hinubat ang dilaw na rubber gloves at itinapon ang nga ito sa basurahan. Ang amoy ng murang plastik ay nakadikit pa rin sa aking magagaspang na daliri. Lumakat ako sa harap ng salamin at tinitigan ang babaeng naroon. 3 taon. 3 taon na nakalipas mula nang mayos kong itabi ang aking mga mamahaling business suit at iabot ang aking resignation letter kay Sir Leonardo, ang CEO ng isang malaking kumpanya ng real estate, upang maging isang mabuting asawa at manugang. Noong araw na iyon, niyakap ako ni Marco habang lumuluha ang kanyang mamata. Umatras ka ngang isang hakbang, at hihakbang ako ngang 10 hakbang para protektahan ka habang buhay. Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin sa bahay na ito. At ano ang proteksyong iyon? Buwan-buwan ay nag-abot si Marco sa akin ngang eksaktong 10,000 pesos lamang. 10,000 pisong barya para tustusan ang 3 beses na pagkain sa isang araw para sa 4 na tao sa isang 3 palapak na townhouse sa gitna ng Metro Manila. Para bigyang kasiyahan si Aling Teresa na palaging mapanuri, at para pagbigyan si Bianca na mahilig sa mga imported na prutas, kailangan kong magtipid ng husto, makipagtawaran sa bawat piraso ng gulay, at magbawas ng timbang ng karne. Ang aking mga damit ay puro murang duster na lang. Ang aking mga mamahaling kosmetiko ay napalitan ng murang cream na nakakahalagang barya. Kusa kong ibinigay ang aking kabataan upang malayang makaakyat si Marco sa posisyon ng sales manager, para lamang sa araw na ito, ay mag-uwi siya ng 3 milyong piso upang gastusin para sa kanyang ina at kapatid sa mga mamahaling bagay, habang ako naman ay binigyan ng 35 pesong rubber gloves. Ang galit at pait ay umakyat sa aking lalamunan na naging dahilan upang hindi ako makahinga. Mabilis akong naglakad patungo sa closet, hinila ko ang pinakaibabang drawer kung saan nakatago ang mga lumang dokumento ni Marco, na may intensyong ilabas ang aking maleta upang ilagay ang aking personal na gamit at umalis sa impyernong ito. Ngunit may isang folder ngang madokumento na aksidenteng nahulog sa sahig. Sa tabi nito ay ang lumang telepono na sinabi ni Marco na sira na ang screen kalahating taon na ang nakalipas. Dalang hindi may paliwanag na udyok, pinulot ko ang mga dokumento. Ang unang tumambat sa aking mga mata ay ang pamilyar na logo mangko ang personal bank statement ni Marco na naprint lamang 2 araw ang nakalipas. Tiningnan ko ang nga numero, at ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok bago mabilis na kumabok sa aking dibdib. Noong Disyembre 25, nakatanggap siyang bank transfer na nakakahalaga ngang 3 milyong piso. Kaya totoong nakatanggap si Marco ang 3 milyong piso. At hindi totoo na naghihirap ang kumpanya at nakakuha lamang ng maliit na halaga para sa holiday. Gaya ang ipinapahiwatig niya sa akin. Ipinagpatuloy ko ang pagtingin sa mga sumunod na linya. Disyembre 26, nag-withdraw ng cash na nakakahalagang 2 milyong piso. Disyembre 27, nag-withdraw ng cash na nakakahalaga ng 550,000 pesos. Ang mga numerong ito ay malupit na tumugma sa halaga ng bracelet na may brilyante at ng Rolex na relo. Ngunit ang aking paningin ay biglang natigil sa maregular na transaksyon tuwing ika-5 buwan na nagsimula pa noong nakaraang 3 taon. Isang transfer na nakakahalaga ng 12,000 pesos. Ang nakasulat na mensahe, para sa pagkain ang aking baby V. Bulong ko sa aking sarili. Pamilyar ang pangalang ito. Siya ang ex-girlfriend ni Marco, ang babaeng nang iwan sa kanya dahil mahirap siya at sumama sa isang matandang ehekutibo, na naging dahilan ng labis na depresyon ni Marco bago niya ako makatakpo. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang lumang telepono. Isinaksak ito sa isang powerbank, at pinindot ang power button. Bumukas ang screen na may bahagyang lamat. Password. Mabilis kong type pa ang kaarawan ni Patricia. Bumukas ang screen. Isang bukso ang galit ang umakyat sa aking utak. Ang messaging app ay hindi pa naka-lock out. Ang pinakabagong chat ay may pangalang, My Baby Petty. Mabilis kong ini-scroll patas ang screen, at ang mahabang serye ngam, mamatatamis na mensahe ay tila libu-libong kutsilyo, na sumaksak sa aking pagkatao. Babe, kailan mo ipadadala ang allowance ko para sa ika-5 buwan? Hindi ko pa naririnig ang tunong notification Napadala ko na ang 12,000 pesos, babe. Binabantayan ng gurang kong asawa ang pera kaya ginagamit ko ang sikretong account. Kita tayo sa weekend. Sasabihin ko may business trip ako.
Kinagat ko ang aking labi hanggang sa dumugo ito upang hindi ako makasigahong malakas. Ipinagpatuloy ko ang pag-scroll pababa sa chat noong Disyembre 29. Babe, narinig kong nakakuha ka ng 3 milyong bonus? Anong regalo mo sa akin? Nagtago akong 350,000 pesos para ibili kang gubagong Vespa pagkatapos ng bagong taon. Ang malaking pera, ibinili ko lang ng pekeng ginto at Rolex sa Divisoria para pabilibin si nanay at si Bianca para manahimik sila, at para maitago sa gurang kong asawa. Napakatanga niyon. Binigyan ko nga lang ng 35 pesong rubber gloves para sa pahuhugas ng pinggan, tumahimik naman at hindi man lang nagreklamo. Pagka, napatitik ako sa kawalan, habang ang aking utak ay nangailangan ng ilang segundo upang maproseso ang kakilakilabot na impormasyong ito. Lumalabas na hindi lamang ako ang niloko, maging si Aling Teresa at si Bianca ay naging makautauhan lamang sa murang palabas ni Marco upang makmukhang matagumpay. Ginamit niya ang bank statement ng withdrawal upang linlangin ang kanyang pamilya. Ngunit ang totoo ay kung saan niya itinago ang tunay na pera ay siya lamang ang nakakaalam. 3 milyong piso. Matapos ibawas ang ilang libong piso para sa mga pekeng gamit mula sa Divisoria, ang natitirang malaking halaga ay tuluyan ng kinamkam ni Marco. Isang mapait na tawa ang lumabas sa aking lalamunan. Natawa ako sa sarili kong bulak na sakripisyo. Habang nagtitiis ako sa bahay gamit ang 10,000 pisong pondo para sa pang-araw-araw na gastusin, patagong nagbibigay ang aking asawa ng 12,000 pesos buwan-buwan sa kanyang ex-girlfriend na walang awang nang iwan sa kanya noon. Tinawag niya akong tanga, tinawag akong gurang na asawa, at buong kapangahasan na inihagis sa mukha ko ang 35 pesong insulto. Ang kawalang hiyaang, ito ay lumampas na sa hangganan ng pangangaliwa. Ito ay isang malupit na pagyurak sa aking dignidad bilang tao. Pinulot ko ang bank statement at hinawakan ang bawat linya nito. Ang maitim na numero ay tila sumasaya upang kutyain ang aking kahinaan. Sa nakalipas na 3 taon, hinayaan ko ang aking sarili na magtiis dahil sa paniniwalang bilang isang asawa ay dapat akong sumuporta sa likod ng aking kabiyak. Ngunit habang mas nagpaparaya ka, mas umaabuso ang kalaban. Kinuha ni Marco ang aming conjugal properties, hayagang nangaliwa, at niloko ang buong pamilya. Akala niya ay nawala na sa akin ang talas ng isang dating real estate project manager na kinatatakutan ng aking nakatunggali. Nakakamali siya, napakalaking ng pagkakamali niya. Malamig kong inilagay ang bank statement at ang lumang telepono na may bukas pang screen sa isang waterproof zip bag, at itinago ito ng malalim sa aking handbag. Tumigil na ang aking ngaluha. Ang lungkot at sakit ay biglang naglaho at napalitan ng isang nakatatakot na katahimikan. Mula sa ibaba, naririnig ko pa rin ang tunog ng gabaso na nagumpugan. Walang utang na loob ang asawang yan. Nakita lang na binilhan ng asawa niya nga mahaling regalo ang kanyang ina at kapatid ay sumama na ang muha. Maring sabi ni Aling Teresa sa kanyang matinis na boses. Mabilis namang sumang-ayon si Bianca. Hayaan mo siya, Nay. Umaasa lang naman siya kay kuya. Kaya dapat magpasalamat pa siya na binigyan siya ng rubber gloves para sa pahuhugas. Umaasa lang. Ngumiti ako ng nakaloloko, at ang aking tingin ay naging matalas. Kinuha ko mula sa ilalim ng kama ang aking pamilyar na itim na maleta. Sa ilalim ng mga plastic protective covers ay, may 3 set ng aking mga mamahaling business suit na mayos ang pagkakaplansa. Ngayong gabi, matutulog ako ng mahimbing upang maganda para sa pinakamakulay na umaga ng bagong taon sa aking buhay. Ang time bomb ay aktibo na, at titingnan natin bukas kung paano itutuloy ng marangyang pamilyang ito ang kanilang palabas ng karangyaan. Alas 6:30 ng umaga ng unang araw ng bagong taon, tahimik ang Makalyang Maynila. May ilang piraso na lamang ng pulang papel mula sa mapaputok ang nakakalat sa basang kalsada. Sa loob ng aking silid, hindi ko na isinuot ang lumang duster na may amoy ng kusina na ginamit ko sa nakalipas na 3 taon. Sa harap ng salamin, kalmado kong isinarado ang huling butones ng aking black business suit. Ang suot kong suit ay maayos na nakayakap sa aking katawan, at ang aking 3 pulgadang takong ay gumawang ngang malalakas na tunog ngang pagtapik sa sahig. Itinali ko ang aking buhok ng maayos at naglagay ngang madilim na pulang lipstick. Sa salamin, hindi na makikita ang mahinang may bahay na nagtitias sa 10,000 pisong pondo. Naroroon na ang isang matapang na real estate project manager na nakapagpasara na ng makontratang nakakahalaga ng milyon-milyong piso. Inila ko ang aking maleta palabas e nesisilid. Alas 8 ng umaga, sa ibaba, nagsimula nang uminit ang ulo ng magataw. Nakaupo si Aling Teresa sa sofa, habang patuloy na hinahaplos ang kanyang bracelet na may brilyante, at paminsan-minsan ay itinataas ito sa ilalim ng ilaw. Si Bianca naman ay abala sa pagkuha ng larawan kanyang Rolex upang i-post sa Facebook, habang si Marco naman ay humihikap at nakasimangot dahil sa gutom.
Alas, 8:00 na pero walang pagkain sa kusina. Unang araw bagong taon pero tulog pa rin, walang kwentang asawa. Matinis na sigaw ni Aling Teresa nang marinig niya ang kaluskos sa hagdat. Ngunit nang makita niya akong pababa na may dalang maleta at nakasuot ng formal na damit, biglang natigil ang lahat ng kanyang reklamo. Nanlaki ang matangang tatlo habang nakatingin sa akin na tila nakakita ngang isang kakaibang nilalang. Kumurap si Bianca at napatanong, "Ate, anong klaseng kasuotan yan? Unang araw ngang bagong taon pero attend ka ba ngang fashion show? Nasaan ang almusal ko?" Tumayo si Marco na may kunot ang nu at galit na mukha. "Clara, anong kalokohan ito? Kagabi pagkatapos ang Noche Buena ay basta ka nalang umakyat sa silid mo nang hindi tinatapos ang paglilinis. Ngayong umaga ay may dala ka pang maleta at nakasuot ang ganyan. Magpalit kang damit at magluto kang sopa sa kusina. Parating na ang makamag-anak natin mamayang alas 10:05 para bumisita." Binitawan ko ang hawakan ng aking maleta, humalukip-kip ako, at bahagyang ngumiti ng malamig. "Kung darating ang makamag-anak mo, isuot mo ang 35 pesong rubber gloves mo at magluto ka mag-isa. Wala akong oras." "Anong klaseng pambabastos yan sa asawa mo?" Hinampas ni Aling Teresa ang mesa, na naging dahilan upang tumama ang bracelet sa salamin ng mesa nang may malakas na tunog. Si Marco ay nagpapakapagod sa labas para kumitangang para buhayin ka at binilhan ka pa ang regalo, pero sa halip na magpasalamat ka ay nag-iinarte ka pa diyan. Nagpapakapagod kumitangang para. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa at itinuktok ang aking nga daliri sa salamin. "O nga pala nay, napakapagod ng anak mo." Napagod siyang itago ang 3 milyong pisong bonus, at napakapagod din niyang magpadala ng 12,000 pesos buwan-buwan sa kanyang ex-girlfriend na si Patricia. Habang nag-abot naman siya sa aking ng 10,000 pesos para sa pagkain ninyong tatlo, biglang naging mabigat ang hangin sa sala. Natigilan si Marco, at nawalan ng kulay ang kanyang muha. Umatras siya ng isang hakbang na may nanlalaking mata sa takot. "Clara, anong pinagsasabi mo? Anong 3 milyon? Sinong Patricia?" Dinukot ko mula sa aking bag ang mga photocopy ng bank statement na ginawa ko kagabi at inihagis ang mga ito diretso sa mukha ni Marco. Ang mga puting papel ay nagliparan at nahulog sa sahig, sa mismong harap ni na Aling Teresa at Bianca. "Bula ka ba o ako, Marco? Noong Disyembre 25, may pumasok na 3 milyong piso sa account mo. Sinabi mo sa akin na walang bonus ang kumpanya ngayong taon, tapos nagpanggap ka bilang isang mabuting anak at kapatid, pero ang totoo ay plano mo palang ibulsa ang lahat ng pera para ibigay kay Patricia?" Nanginginig ang kamay ni Marco habang pinupulot ang papel. "Clara, paano mo nakuha ang personal kong gamit? Sinusubaybayan mo ba ako?" "Hindi ako kasing walang kwenta mo," maring sabi ko upang putulin ang kanyang palusot. "Masyado ka kasing tanga para iwanan ang lumang telepono mo na nakalog-in pa ang messenger sa ilalim ng cabinet. Tinawag mo akong matandang asawa, at sabi mo napakatanga ko dahil binigyan mo ako ng 35 pesong rubber gloves at hindi man lang ako nagreklamo. Marco, nakakamali ka. Ang katahimikan ko kagabi ay hindi dahil sa pagtitiis, kundi para makita ko kung gaano kalayo ang mararating ng murang palabas mo." Agad na sumingit si Bianca upang ipagtanggol ang kanyang kapatid. "Ate, huwag ka ngang mag-imbento. Si kuya ang kumitangang pera, kaya karapatan niyang ibigay ito sa kung sino man ang gusto niya. At least binilhan niya si nanay ng 2 milyong bracelet, at ako ngang 550,000 Rolex. Palamunin ka lang naman, kaya anong karapatan mong magreklamo?" Natawa ako ng malakas. Isang mapait na tawa ang umaling-aungaw sa sala. Tinitigan ko si Aling Teresa na pilit na ipinagtatanggol ang kanyang anak, at pagkatapos ay tumingin ako kay Bianca ng may awa. "Proud na proud kayo sa makarakalo niyo, di ba?" Lumapit ako kay Aling Teresa. "Nay, yakapin ninyong mabuti ang bracelet na yan, pero tandaan niyo, ang 3 milyong piso na yan ay nakuha niya habang kasal kami, conjugal property yan. At ang 12,000 pesos na ibinibigay ng gintong anak ninyo sa kanyang babae buwan-buwan ay galing sa perang pinagtipiran ko sa pagkain ninyo." Natahimik si Aling Teresa at namutla ang mukha. Pilit niyang ibinuka ang kanyang bibig ngunit walang salitang lumabas. Nang makita ni Marco na hindi na niya makontrol ang sitwasyon, mabilis siyang lumapit at hinawakan ang aking kamay, habang sumusubok na magmakaawa na may kasamang luha, tulad ng ginawa niya 3 taon na ang nakalipas. "Clara, asawa ko, mali ako. Nakamali ako. Huwag na nating palakihin to. Unang araw ng bagong taon ngayon, nakakahiya kapag narinig ng kapitbahay. Pag-usapan natin ito ng dalawa lang." Malakas kong sinampal si Marco sa muha. Uminit ang aking kamay, at naiwan ang marka ang aking madaliri sa kanyang pisngi, na naging dahilan upang mapaatras siya at muntik ng mabuwal.
Ilayo mo ang marurumi mong kamay sa akin. Galit kong sabi na walang kahit kaunting awa sa aking mga mata. Huwag mo akong takutin ng bagong taon. Mula sa sandaling ito, tapos na tayo. Huwag mong asahan na maglilingkod pa ako sa pamilyang ito kahit isang segundo. Tinalikuran ko sila at hinawakan ang aking maleta upang lumakat palabas ng pinto. Saan ka pupunta? Kapag lumabas ka sa pintong yan, huwag ka nang babalik. Walang utang na loob na babae. Galit na sigaw ni Aling Teresa mula sa likuran. May narinig akong tunog ng nabasak na bagay nang masipa ni Marco ang mesa. Hindi ako lumingon. Sa unang umaga ng bagong taon, sumisikat na ang araw sa Maynila, at huminga ako ng malalim upang damhin ang hangin ng kalayaan. Naglabas ako ang telepono upang tumawag ng taksi. Ang laban ng legal ay formal pa lamang nagsisimula. Mabilis na umandar ang taksi sa tahimik na kalye ng Maynila ngayong unang araw ng bagong taon. Ang katahimikan ng lungsod ay kabaliktaran ng bayong nagaganap sa aking dibdib. Ang malamig na hangin ng umaga ay pumasok sa bintana, na nakpawi sa huling bahagi ng aking kahinaan. Ma'am, maaga po tayong bumiyahe ngayong bagong taon ah. Tanong ng driver mula sa rearview mirror upang basagin ang katahimikan. Hindi naman po. May hahanapin lang akong mahalagang bagay ang sarili ko. Mabilis kong sagot habang nakatingin sa mga matatayok na gusali sa unahan. Huminto ang taksi sa tapat ng isang sikat na 5-star hotel sa Makati. Hinila ko ang aking maleta patungo sa reception desk at humingi ng pinakamahal na suite room na nakakahalaga ng 14,000 pesos kada gabi. Higit pa ito sa halagang ibinigay sa akin ni Marco para pakainin ang kanyang buong pamilya sa loob ng isang buwan. Hinamit ko ang aking sariling card, kamit ang aking personal na ipon mula nung nagtatrabaho pa ako, nang walang kahit kaunting pak-alinlangan. Panahon na para pahalagahan ko ang aking sarili, at hindi nahahayaang tratuhin na parang 35 pesong rubber gloves lamang. Pagkapasok ko sa silid, inihagis ko ang aking maleta sa tabi at naupo sa sofa, bago mabilis na kinuha ang aking telepono. Ang unang hakbang ay ibalik ang aking posisyon sa pananalapi. Hindi ako maaring sumabak sa labanan ng walang matatak na pundasyon. Hinanap ko sa aking contacts ang numero ni Sir Leonardo, ang CEO ng kumpanya ng real estate na pinaglingkuran ko noon. Ang pagtawag sa unang araw ang bagong taon ay isang malaking pambabastos, ngunit para sa isang taong mahilig sa trabaho tulad ni Sir Leonardo, ang oras ay katumbas ang pera. Pagkatapos ang 3 ring, sumagot siya. Hello, si Leonardo ito. Sino ang tumatawag sa akin ngayong bagong taon? Sir, si Clara po ito. Happy New Year po sa inyo. Sana ay mas marami pang matagumpay na proyekto ang kumpanya ngayong taon. Malinaw kong boses, gamit ang parehong tono ng isang mahusay na manager 3 taon na ang nakalipas. Natahimik si Sir Leonardo ang ilang segundo bago tumawa ng malakas. Aba Clara, anong hangin ang nagdala sa dating Iron Lady ko upang tumawag sa akin ngayon? Huwag mo sa aking sabihing sawa ka na sa pagiging may bahay? Tama po kayo, sir. Tumingin ako sa bintana habang pinagmamasdan ang ilang sasakyan sa ibaba. Katatapos ko lang maglinis ng basura sa aking buhay. Ngayon, kailangan ko nang ibalik ang aking lakas sa trabaho. May bakante pa ba para sa akin? Natahimik si Sir Leonardo, at nang muli siyang magsalita, napalitan na ang seryosong tono ang kanyang boses. 3 taon kang nawala, Clara, at marami nang nagbago sa merkado. Ngunit hindi ko makakalimutan ang talas ng isip mo nung makuha natin ang East District Project noon. Sakto naman na may proyekto kaming resort sa Batangas na kasalukuyang gipit sa pondo ngayon dahil nakbitiw ang investment director bago makbagong taon. Kung maayos mo ang kaguluhang ito, sayo ang posisyon. Sir, papasok po ba kayo sa opisina sa January 4? Tanong ko. Oh, resumption of work namin yan. Kung gayon, saktong alas 8 ng umaga ng January 4, ilalagay ko ang plano ko para iligtas ang Batangas Project sa inyong mesa. Kung nagustuhan ninyo, magtatrabaho ako agad, at kung hindi naman, ikonsidera niyo na lamang na bumisita ako. Tumawa ng malakas si Sir Leonardo. Sige, gusto ko ang ganyang determinasyon. Aasahan ko ang magandang balita mula sa iyo. Pagkababa kong telepono, nakahinga ako ng maluwak. Ang unang hakbang ay maayos na. Mayroon na akong matatak na pundasyon para makbalik sa larangan ng negosyo. Ngunit upang parusahan ang aking walang hiyang asawa, hindi sapat ang pera lamang. Kailangan kong gamitin ang pinakamatalas na sandataang batas. Inilabas ko ang bank statement at ang lumang telepono ni Marco sa ibabaw ng mesa. Tinawagan ko si Ate Christina, isang kilalang abogada sa pamilya at kasal sa Maynila, na tumulong sa isa sa aking mga kliyente noon upang makuha ang lahat ng kanyang ari-arian pagkatapos ng hiwalayan. Ate Tina, si Clara po ito. May regalo po akong kaso sa inyo ngayong bagong taon. Medyo magulo, pero kayang-kaya niyo po. Narinig ko ang pahikap ni Ate
Tina. Ngunit nang marinig ang tungkol sa trabaho, naging seryoso agad ang kanyang boses. Clara, ikaw ba ay makikipahiwalay? Sabihin mo sa akin ang nangyari. Anong ginawa ng asawa mo para mapakilos ka sa unang araw ng bagong taon? Ilegal na paglipat ng conjugal properties habang kasal, pangangaliwa, at pagtustos sa kanyang kabit gamit ang aming pera. Isa-isa kong inilahat ang kanyang makasalanan. Nakatanggap siya ng 3 milyong pisong bonus, at patagong nag-withdraw ng 2,5 milyong piso upang bumili ng mga pagkang alahas para sa kanyang ina at kapatid upang linlangin ako. Ang natitirang pera ay itinago niya kung saan. Bukod dito, regular siyang nagpapadala ng 12,000 pesos buwan-buwan sa kanyang ex-girlfriend na si Patricia. Hawak ko ang mga screenshot ng mensahe at mga dokumento ng bangko na nagpapatunay sa kanyang mga ginawa. Aba, matapang ang lalaking yan pero masyadong tanga. Seryosong sabi ni Ate, Tina. Ang nga ebidensyang hawak mo ay sapat na sa korte, ngunit dahil bakasyon ngayon, sarado ang nga bangko at korte. Paano natin mapapa-freeze ang kanyang accounts ngayon? Iyan ang dahilan kung bakit kailangan kita. Ngumiti ako ng nakaloloko. Isa siyang sales manager, kaya tiyak na mayroon siyang matransaksyon sa negosyo ngayong holiday. Ang kanyang bank account ay nasa isang sikat na pribadong bangko, at ang branch manager dun ay matalik mong kaibigan, hindi ba? Maari mo ba silang sulatan upang pansamantalang i-freeze ang kanyang account dahil sa hinala ng fraud o emergency property dispute? Natahimik si Ate. Tina ang ilang segundo upang mag-isip bago sumagot. Medyo labas ito sa karaniwang proseso, ngunit dahil sa malinaw na ebidensyang hawak mo, gagawa ako ang emergency complaint email sa Risk Management Department kang bangko upang i-freeze ang kanyang account para sa seguridad hanggang matapos ang holiday, hanggang January 5. Walang makukuhang kahit isang barya ang asawa mo. At pakisama na rin sa demanda na ibalik ngang kabit ang lahat ng perang natanggap niya sa loob ng 3 taon. 12,000 pesos kada buwan para sa 36 na buwan ay nakakahalaga ng 432,000 pesos. Gusto kong makuha yan hanggang sa huling sentimo. Tumawa si Ate, Tina. Gising na nga ang mabagsik na tigre, Clara. Ipadala mo sa akin ang lahat ng larawan at dokumento ngayon din. Ako na ang bahala sa bangko mamayang hapon, at magkita tayo pagkatapos ang holiday upang pirmahan ang nga formal na papel. Ipinasandal ko ang aking likod sa sofa pagkatapos ibaba ang telepono. Saktong alas, 10:00 umaga ang oras sa orasan. Sa oras na ito, tiyak na abala si Aling Teresa sa pagtanggap nga kamag-anak sa bahay. Tiyak na mayabang na nakasuot si Marco ang kanyang bagong mamahaling polo, habang handang maglabas ang mabagong papel na pera upang ipamigay bilang pamasko sa mabata upang magpasikat. Ngunit Marco, ang palabas mo ay tapos na. Kumuha akong isang basong pulang alak mula sa minibarng silit at humigop ng kaunti. Ang lasa nito ay bahagyang mapait ngunit may matamis na lasa na nanatili sa aking bibig. Ang unang hakbang sa batas ay matagumpay na nagawa, at isang bitag na walang kaligtasan ang naihanda na para sa kanya. Tingnan natin kung paano haharapin ng mayabang na sales manager ang kanyang pamilya kapag hindi gumana ang kanyang cart sa harap ng lahat. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Saktong alas 8:00 umaga ang January 4, pumasok ako sa lobbying kumpanya ni Sir Leonardo. Hindi na ako ang mahinang may bahay na madalas makita sa kusina. Nakasuot ako ngayon ng isang kulay abo na business suite, habang bitbit ang aking detalyadong plano na puyat kong ginawa sa loob ng 3 gabi sa hotel. Sa loob ng opisina, tinaas ni Sir Leonardo ang kanyang kilay nang makita akong pumasok nang walang kahit isang minutong huli sa aming usapan. Nang walang paligoy-ligoy, inilatag ko ang aking plano at financial report sa kanyang mesa. Ang resort project sa Batangas ay hindi nabigo dahil sa kakulangan sa pondo, kundi dahil sa maling target market mula sa simula. Direkta kong paliwanag habang tinuturo ang bahaging plano. Naktayo kayo ng mga ultra-luxury villas doon habang ang kalsada at mga pasilidad sa palihit ay hindi pa maayos. Ang mga mayayaman ay hindi pumupunta, at ang mga middle class naman ay hindi kayang makbayad. Kaya naipit ang pondo ng kumpanya. Humalukip-kip si Sir Leonardo habang nakatingin sa akin ng may pagsubok. Kung gayon, ano ang plano mo? Baguhin ang istruktura ng proyekto ng walang ginigibang pader. Mabilis kong sagot. Hatiin natin ang paggamit ang 30 villa sa labas at gawin silang mga high-end homestays para sa panandaliang pagrenta na nakatuon sa mga pamilya mula sa Maynila na gustong magbakasyon sa weekend. Kasabay nito, makikipag-ugnayan tayo sa isang sikat na international hotel operator upang pataasin ang halaga ng ating brand at gamitin ang kontratang iyon upang makakuhang pautang sa bangko para mapalago muli ang pondo.
Kailangan ko lamang ng kapangyarihang mamuno sa sales team at marketing budget sa loob ng 3 buwan, at pupunuin ko ang 50% ng mabakanteng kwarto. Sa sumunod na 2 oras, nakaroon kami ngang seryosong pag-usap. Sinagot ko ang bawat tanong at panganib na inilatak ni Sir Leonardo gamit ang aking karanasan at talas ng isip. Saktong alas, 10:15 ng umaga, tumawa ng malakas si Sir Leonardo at hinampas ang mesa. Napakahusay. 3 taon ka mang nagluto sa bahay, hindi pa rin nawawala ang talas ng iyong isip. Ang posisyong investment director ay talaga namang para sa iyo. Ipapadala ng HR ang iyong appointment letter ngayong hapon, at magsisimula ka sa January 6, na may suweldong 150,000 pesos buwan-buwan plus commissions. Lumabas ako ng opisina na may hawak na appointment letter na may pirma at selyo ng kumpanya. Ang sikat ng araw ay nagbigay sa akin ng init at lakas. Mayos na ang aking karera. At ngayon ay oras na para ipagpatuloy ang aking plano sa pamilya ni Marco. Pumunta ako sa isang sikat na cafe sa ibabang gusali, umorder ng isang baso ang isa't Amerikano, at tinawagan si Marco. Pagkatapos ang 2 ring, sumagot siya na may kasamang galit na sigaw. Clara, anong kalokohan ang ginawa mo sa bangko ko? Sumusobra ka na. Humigop akong aking kape bago sumagot ng kalmado. Bakit? Mahirap bang magpanggap na mayaman ng walang pera ngayong bagong taon? May lakas ka pa talagang mang-asar. Nanginginig ang boses ni Marco sa galit. Noong unang araw bagong taon, isinama ko si nanay sa probinsya para bumisita sa mga kamag-anak. Noong magwi-withdraw ako para magbigay ng pamasko sa mapamangkin ko para maging maganda ang tingin nila sa akin, nag-error ang aking card. Tinawagan ko ang bangko, at sinabi nilang naka-freeze ang account ko dahil sa suspetsa ng fraud at property dispute. Nagtago ako sa hiya sa buong pamilya ko sa buong holiday. Masaya ka na ba? Ang mukha mo ba ay kasing halaga ng 2 milyong bracelet at 550,000 Rolex na suot ng nanay at kapatid mo? Ngumiti ako ng nakaloloko. Tinawagan kita para ibalita na formal na akong nagain ng petisyon sa korte para i-freeze ang ating conjugal assets at nagreklamo sa ilegal mong paglilipat ng pondo. Paniguradong bukas o mamaya, pupunta ang mga autoridad sa bahay ninyo para bawiin ang mga pagkang-alahas na binili mo para i-seal at i-assess ang halaga. Balik ka ba? Anong kukunin? Natatakot na sigaw ni Marco. Mula sa telepono, naririnig ko ang galit at nanginginig na boses ni Aling Teresa mula sa likuran. Ano? May lakas ng loob siyang magtawag ng pulis para kunin ang aking bracelet. Marco, pigilan mo ang walang hiyang babaeng iyan. Sasabunutan ko siya. Ngumiti ako ng bahagya. Nay, ihanda niyo na ang inyong lakas para sa pagdating ng maautoridad. Pero Marco, sasabihin mo ba sa kanila ang totoo bago sila dumating? Na ang 2 milyong bracelet ay pekeng tanso lang mula sa Divisoria at ang Rolex ni Bianca ay Class A replika na nasisira kapag nabasa? Natahimik ang kabilang linya ngang 3 segundo bago narinig ang malakas na sigaw ni Bianca. Kuya, anong sinasabi niya? Pekeng Rolex. Kaya pala nung mabasang kaunting sabaw nung Jan 2, lumabo agad ang salamin, at pinaktawanan akong kaibigan ko. Niloko mo ba ako, kuya? Niloko mo ba ako? Marco, ipinakita ko to sa kapitbahay naming may-ari ng pawn shop. Sabi niya mukhang salamin lang ang ngabato at gawa sa tanso. Akala ko nainggit lang siya. Anong kahihiyan to? Galit na sigaw ni Aling Teresa. May narinig akong tunog na nabasag na bagay, na tila'y tinapon, ni Bianca ang gisang gaplorera, o baso sa galit. Nay, Bianca, tumahimik kayo, sigaw ni Marco sa gitna ng kaguluhan. Pagkatapos ay muli siyang nagsalita sa telepono ng may galit. Clara, gusto mo ba akong patayin? Alam mo namang pekeng alahas lang yan na nakakahalaga ng hindi hihigit sa 15,000 pesos. Bakit kailangan mo pang i-report sa autoridad? Sino ba ang tinatakot mo? Nagkakamali ka. Hindi ako nagbibiro. Seryoso kong sagot. Sa aking reklamo, nakasulat na withdraw ka ng 2.5 milyong piso cash para ibili ng alahas. Kung makita ang autoridad na pekeng alahas lang na nakakahalaga ng 15,000 pesos ang narun, mahanda ka ng magpaliwanag kung nasaan ang natitirang 2,048 milyong piso. Kakasuhan kita ng marital asset dissipation at panloloko. Matagal-tagal kang makukulong. Happy New Year sa pamilya mo. Ibinaba ko ang telepono. Ang tunog ang dulo ng tawag ay tila huling hudyat ng pagkasira ng mapakunwaring pamilya ni Marco. Ang kanilang marangyang palabas ay tuluyan ng natapos, at naiwan silang nakalantad sa kanilang sariling kasakiman at katangahan. Ang kabit naman ang aking susunod na haharapin. Noong January 6, masaya ang lahat sa opisina dahil sa pagbabalik sa trabaho pagkatapos ng holiday. Sa loob ang aking sariling opisina bilang investment director, mabilis kong pinirmahan ang ilang dokumento bago tumingin sa orasan. Saktong alas 12:15 tanghali,
Panahon na para linisin ang natitirang basura. Pumunta ako sa isang mamahaling kafe sa ibabang gusali. Saktong alas, 12:30 gram tanghali, pumasok ang isang babaeng nakasuot ng masangsang na murang pabango. Si Patricia, ang ex-girlfriend ni Marco, na 26 anyos na. Nakasuot siyang isang masikip na pulang damit, may suot na murang jacket, at bitbit ang isang pagkang mamahaling bag. Tumingin siya sa paligid bago ako nakita sa sulok, at lumakat patungo sa akin ng may mayabang na lakad. Bakit mo ako pinapunta rito? Sasabunutan mo ba ako? Makmamakaawa ka ba na pakawalan ko ang asawa mo? Naupo si Patricia habang nakakross ang kanyang binti, na may kasamang mapang-asar na ngiti. Kalmado kong hinalo ang aking jasmine tea. Inilagay ko ang menu sa kanyang tapat at ngumiti ng bahagya. Umu-order kang gusto mo, ako ang magbabayad. Sasabunutan kita? Masyado mong pinapahalagahan ang sarili mo, at masyado mong minamaliit si Marco. Pinatawag kita rito para pag-usapan ang utang mong 432,000 pesos sa akin. Napaatras si Patricia at nagulat ang kanyang muka, bago tumawa ng mapait. Balo ka ba? Anong utang? Ang perang ibinibigay sa akin ni Marco ay allowance ko. Kasalanan mo kung bakit ka iniwan ng asawa mo dahil mukha ka ng gurang sa bahay at walang alam kundi mahugas ng pinggan? Tapos ngayon ay hihingi ka pang para sa akin? Napakamura mo naman. Hindi ako nakmadaling sumagot. Maingat kong binuksan ang aking mamahaling bag at inilabas ang madokumento na inihanda ko at inilagay ang maito sa ibabaw ng mesa. Gurang man o hindi, ako pa rin ang asawang nakasulat sa Certificate of Marriage. At ikaw, sa paningin ni Marco, ay isang laruan lamang na binibigyan ng barya ngunit kung umasta ka ay akala mo reyna. Ipinakita ko sa kanya ang bank statement na may highlight. Tingnan mong mabuti, tuwing ika-5 buwan ay nakpapadala si Marco sa iyong 12,000 pesos, sa loob ng 3 taon o 36 na buwan. Ang kabuwang halaga ay 432,000 pesos. Alam mo ba kung saan galing ang perang iyan? Galing yan sa perang pinaktipiran ko mula sa 10,000 pesos na ibinibigay niya para sa pang-araw-araw na gastusin sa bahay. Tumingin si Patricia sa dokumento, at nagiba ang kulay ng kanyang mukha ngunit pilit pa rin niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili. O ano naman ngayon? Mahal niya ako at nag-aalala siya sa akin kaya niya ako binibigyan ng allowance. Nainggit ka ba? Noong bagong taon ay nakakuha siyang malaking pondo, at nangako siyang ibibili ako ang bagong Vespa pagkatapos ang bagong taon na nakakahalaga ang 350,000 pesos. Hindi mo alam kung paano mahalin ng isang lalaki dahil nakatira ka lang sa kusina. Natawa ako ng malakas. Isang malinis ngunit malamig na tawa na naging dahilan upang mapalingon ang ibang natao sa kafe. Mahalin, napakabobo mo naman para paniwalaan ang nga salitang iyan. Ipinakita ko sa kanya ang screenshot ng mensahe mula sa lumang telepono ni Marco. Basahin mo ang mensaheng ito na ipinadala ni Marco sa'yo noong December 29. Nakatitik ang mga mata ni Patricia sa papel kung saan malinaw na nakasulat ang mensahe ni Marco. Nagtago ako ang 350,000 pesos para ibili ka ang bagong Vespa pagkatapos ang bagong taon. Ang malaking pera. Ibinili ko lang ng pekeng ginto at Rolex sa Divisoria para pabilibin si Nanay at si Bianca para manahimik sila, at para maitago sa gurang kong asawa. Napakatanga niyon. Binigyan ko nga lang ng 35 pesong rubber gloves para sa pahuhugas ng pinggan, tumahimik naman at hindi man lang nagreklamo. Pagkatapos basahin, namula ang mukha ni Patricia sa galit at hiyang naramdaman. O ano ngayon, ipinapakita nito na mahal niya ako dahil binilhan niya silang pagkangunit ako ay bibiling totoong Vespa, mas mahalaga ako sa kanya kaysa sa pamilya mo. Napakabobo mo talaga. Itinuktok ko ang aking daliri sa mesa nang may malakas na tunog na pumutol sa kanyang pangarap. Nakikita mo ang 350,000 pesos na pangako ngunit hindi mo naisip kung nasaan ang natitirang bahagi ang 3 milyong pisong bonus niya. Niloko niya ang kanyang pamilya gamit ang 15,000 pisong pekeng alahas. Niloko niya ako gamit ang 35 pesong rubber gloves, at binibigyan ka ang barya. At ang natitirang milyon-milyon ay itinago niya para sa kanyang sarili. Sa tingin mo ba ang isang lalaking kayang mandaya sa kanyang ina at asawa ay gagastos ng 350,000 pesos para sa'yo? Natigilan si Patricia, at nagsimula ng manginig ang kanyang mata sa takot. Ang aking masalita ay tila malamig na tubig na nagpagising sa kanyang totoong pagkatao. At may isa pa akong sasabihin sa'yo. Lumapit ako sa kanya at humina ang aking boses ng may pagbabanta. Naka-freeze ang bank account ni Marco simula pa noong unang araw ng bagong taon, wala siyang makuha kahit isang barya. Baon siya sa utang at pinapagalitan ng kanyang pamilya ngayon dahil nabisto ang mga pekeng alahas, kaya kalimutan mo na ang Vespa mo. Nanginig ang makamay ni Patricia habang binubuksan ang kanyang telepono upang tawagan si Marco.
Ang kanyang magkuko ay nanginginig sa takot habang nakikinig sa telepono. The subscriber cannot be reached. Nawala ng kulay ang mukha ni Patricia at tumingin sa akin ng may takot. Bago pa man siya makapagsalita, inilabas ko ang huling dokumento, isang kasong sibil na may pirma at selyo ng opisina ni Ate, Tina. Ito ang regalo ko sa iyo ngayong bagong taon. Ayon sa Family Code ng Pilipinas, ang kitangang asawa habang kasal ay conjugal property. Ang patagong pagpapadala niya ng 432,000 pesos sa iyo sa loob ng 3 taon nang walang pahintulot ko ay isang ilegal na paglipat ng ari-arian. Mayroon kang 2 opsyon. Itinaas ko ang 2 daliri habang nakatingin sa kanyang takot na mukha. Una, ihahain ko ang kasong ito sa korte. Ipatawag kang autoridad. I-freeze ang iyong bank accounts. At ang iyong kumpanya, mga kaibigan, kapitbahay, at magulang sa probinsya ay makakatanggap ng kopya ng mamensahe na nagpapatunay na ikaw ay isang kabit na nagnakaw ng pera ng ibang pamilya. Sa tingin mo ba makakakuha ka pang trabaho dito sa Maynila pagkatapos niyon? Nanginginig ang katawan ni Patricia. Huwag mo akong takutin. Hindi ko alam ang tungkol sa batas. Binigay niya ang pera kaya tinanggap ko? Paano ko malalaman na conjugal property iyon? Hindi nakikinig ang batas sa katangahan mo. Marihing sabi ko upang talunin ang kanyang lakas. Ang ebidensya ang tanging tinitingnan ng korte, at ang hawak ko ay sapat na upang sirain ang buhay mo. Huminga ako ng malalim bago ibigay ang huling pagkakataon. Pangalawa, ibalik mo ang 432,000 pesos sa aking account ngayon din. Kasabay nito, pirmahan mo ang dokumentong ito na nagpapatunay na patagong nagbigay si Marco ng para sayo at handa kang maging testigo laban sa kanya sa korte kung kailangan ko. Kung gagawin mo ito, iurong ko ang kaso laban sayo. At ituturing na naging laruan ka lamang ng walang hiyang lalaking iyon. Wala akong pakialam sa perang nakuha mo sa ibang lalaki, ngunit ang perang pinahirapan ko ay kailangan mong ibalik ng buo. Tuluyang nasira ang lakas ni Patricia. Ang kanyang pagkatao ay nakatuon lamang sa pera, at dahil alam niyang wala ng pera si Marco at maari pa siyang makulong, mabilis siyang nagdesisyon upang iligtas ang sarili niyang ipon. Ay babalik ko ang pera. Ibabalik ko. Pero kailangan mong ipangako na hindi mo ito ipapaalam sa kumpanya ko o sa social media. Nanginginig niyang sinabi habang binubuksan ang online banking sa kanyang telepono. Negosyante ako, kaya tinutupad ko ang aking pangako. Ipadala mo na ngayon din. Pagkatapos ng 3 minutong katahimikan, tumunok ang aking telepono na nagpapakita ng notification ng bank transfer na nakakahalaga ng 432,000 pesos. Inilagay ko ang dokumento at panulat sa kanyang tapat. Mabilis na pumirma si Patricia gamit ang nanginginig niyang kamay bago kinuha ang kanyang bag at mabilis na tumakbo palabas ng cafe na tila may humahabol sa kanya. Ngumiti ako at maayos na itinabi ang dokumento sa aking bag. Ang kabit ay tuluyan ng natalo, at ang kanyang pangarap ay nasira sa isang matalinong hakbang. Ang aking pera ay nagbalik na sa akin, at para kay Marco, ang pagtatraidor ang kanyang kabit ay tiyak na magiging huling saksak na magpapalubog sa kanyang pamilya sa kaguluhan. Noong January 5, ang 3 palapah na townhouse na dati ay puno ng mayayabang na boses nung Noche Buena ay napalitan ng ang isang madilim at nakatatakot na katahimikan. Pagkatapos ng aking pagtawag noong umaga ng January 4, si Marco ay nagdusa sa gitna ng kahihiyang kanyang ginawa. Sa tuwing may dumarating na mga kamag-anak upang bumisita, si Marco na dati ay mayabang na nagbibigay ng bagong 500 pisong papel bilang pamasko ay hindi na makalabas ng silid. Ang kanyang bank account ay naka-freeze, at ang natitirang cash sa kanyang pitaka ay naubos na sa mga nakaraang araw. Nang dumating ang kanyang tito kasama ang 5 anak, nagtago si Marco sa kanyang silid at hinayaan si Aling Teresa na mag-isa sa sala na may kaunting biskwit at kape lamang para sa mga bisita. Nasaan ba ang asawa mo? Ang isang manager ba ay walang oras para bumaba at bumati sa amin? Tanong ng kanyang tito. Gumawa na lamang ng palusot si Aling Teresa habang namumutla ang mukha at pilit na itinago ang kanyang bracelet sa loob ng kanyang jacket. Biglang dumating si Bianca na sumisigaw at umiyak mula sa labas, bago pumasok sa bahay at hinarap si Marco. Kuya, Marco, bumaba ka rito ngayon din. Bumaba si Marco mula sa hagdan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ay inihagis sa kanya ni Bianca ang Rolex na relo. Tumama ito sa hagdan at nabasak ang salamin, kung saan lumabas ang mamurang plastic gears mula sa loob nito. Niloko mo ako, sinira mo ang buhay ko, at pinahiya mo ako sa mga kaibigan ko. Umiyak na sigaw ni Bianca habang nasisira ang kanyang makeup. Pumunta ako sa cafe kasama ang makaklase ko ngayon, at hiniram ni Patricia ang relo ko. Ang tatay niya ay isang eksperto sa relo, at sa isang tingin pa lamang ay tumawa na siya ng malakas.
Sabi niya ito ay isang murang relo mula sa Divisoria na hindi nakakahalaga ng higit sa 500 pesos, at nasisira kapag nabasa. Kinuha nilang ng video at ipinost sa TikTok upang asarin ako na nagpapanggap na mayaman kahit mahirap naman. Hindi ko na kayang harapin ang nakaibigan ko. Namutla si Marco at mabilis na tinakpan ang bibig ni Bianca. Huwag kang sumiga. May makamag-anak tayo rito. Bago pa man siya makatapos, pumasok si Aling Teresa mula sa labas ng may nanginginig na katawan. Dahil sa takot at pagdududa sa aking mga salita kagabi, patagon niyang dinala ang bracelet sa isang malaking pawnshop upang ipasuri ito. Tinanggal niya ang bracelet na may lawang tanso at inihagis ito sa sahig bago itinuro si Marco ng may nanginginig na boses. Walang hiyang anak. Sinabi ngang eksperto sa pawnshop na ito ay tanso lamang na may salamin na bato. Nakakuha ka ngang milyon-milyon ngunit niloko mo ang sarili mong ina. Nasaan ang tunay na pera? Ibinigay mo ba sa kabit mo? Nay, makinig po kayo sa akin, ipapaliwanag ko. Lumapit si Marco upang hawakan si Aling Teresa. Ngunit dahil sa labis na galit at kahihiyang naramdaman sa harap ngang kamag-anak, tumaas ang presyon ng dugo ng matanda. Humawak siya sa kanyang dibdib, huminga ng malalim, at biglang natumba sa sahig. Nay, malakas na sigaw ni Bianca. Naging magulo ang buong bahay. Mabilis na binuhat ni Marco si Aling Teresa patungo sa taksi upang dalhin sa ospital. Sinabi ngang doktor na nakaranas siya ngang hypertensive stroke at kailangang manatili sa ospital para sa obserbasyon, kung saan kinakailangan ngang 50,000 pesos bilang paunang bayad. Sa tapat ng cashier, nanginginig ang kamay ni Marco habang inaabot ang kanyang card sa nurse. Tumunog ang POS machine ng isang mahabang tito na nagpapakita ng transaction declined. Napaatras si Marco sa sulok at tinawagan si Patricia bilang kanyang huling pag-asa. Ngunit ang natanggap niya lamang ay isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ibinalik ko na ang 432,000 pesos sa asawa mo. Kaya huwag mo na akong abalahin pa. Walang hiyang manloloko. Kasama nito ang larawan ng dokumentong may pirma ni Patricia. Tuluyan nang nasira ang buhay ni Marco. Ang natitirang pera niya ay tuluyan nang nawala nang bumagsak ang cryptocurrency scam na kanyang pinasukan. Ang kanyang bank account ay naka-freeze. Iniwan siya ang kanyang kabit. Nasa ospital ang kanyang ina. At galit sa kanya ang kanyang kapatid. Pakiramdam niya ay wala na siyang takasan habang namumula ang kanyang mamata sa takot. Noong gabi ngang January 5, habang nakapahinga ako sa bathtub ng aking suite room sa hotel na may hawak na baso ng pulang alak, may narinig akong malalakas na katok sa pinto. Clara, buksan mo ito. Alam kong nandiyan ka, buksan mo. Isinuot ko ang aking bathrobe, lumakad patungo sa sala, at tumingin sa pipholang pinto. Naroon si Marco na may gulugulong buhok, gusot na polo na may bukas na butones, at may namumulang mga mata sa galit. Sinipan niya ang pinto ng malakas. Kinuha ko ang telepono ng hotel at tinawagan ang reception. May nanggugulo sa tapat ng Silit 1205, pakipadala ang security ngayon din. Pagkatapos ay binuksan ko ng kaunti ang pinto gamit ang safety chain. Nang makita ako ni Marco, mabilis siyang lumapit sa siwang at sumiga. Clara, napakasama mo talaga. Sabihin mo sa bangko na tanggalin ang freeze sa account ko ngayon din. Na-stroke si nanay at nasa ospital ngayon. Wala akong pera para pambayad. Gusto mo ba siyang patayin? Humalukip-kip ako habang nakatingin sa kanya ng malamig. Walang kinalaman ang sakit ng nanay mo sa akin. Na-stroke siya dahil nalaman niyang niloko mo siya gamit ang pekeng alahas. Ang isang sales manager ba na kumikita ngang milyon ay walang 50,000 pesos para sa ospital? Nasaan na ang milyon-milyong itinago mo? Nagagalit ang mga ngipin ni Marco habang hawak ang pinto. Naipit ang pera ko sa online investment at hindi ko pa makuha ngayon. Pakiusap, buksan mo ang card ko. Nagmamakaawa ako sa iyo. Isipin mo naman ang 3 taon nating pagsasama bilang mag-asawa. Pagsasama bilang mag-asawa? Natawa ako ng mapait, isang tawang umalingaw sa tahimik na pasilyo ng hotel. Noong patago kang nagpapadala nga, 12,000 pesos buwan-buwan sa kabit mo, at noong inihagis mo sa mukha ko ang 35 pesong rubber gloves noong Noche Buena, naisip mo ba ang pagsasama natin? Sinasabi ko sa'yo, mananatiling naka-freeze ang account mo hanggang sa magdesisyon ang korte. Humanap ka ngang ibang paraan. Walang hiyang. Sinubukan ni Marco na ipasok ang kanyang kamay sa siwang upang hawakan ang aking damit, ngunit saktong bumukas ang elevator at lumabas ang 3 malalaking security guard ng hotel. Mabilis nilang hinawakan ang kamay ni Marco at idiniin siya sa pader. Ibitaw niyo ako, kausap ko ang asawa ko. Clara, lumabas ka rito, sigaw ni Marco habang pilit na kumakawala. Ang taong ito ay nanggugulo at may kasamang karahasan. Pakitapon siya palabas ang hotel.
At kung lalaban pa siya, tawagan ninyo ang pulis, kalmado kong utos sa mga security guard. Opo ma'am. Pasensya na po sa abala. Sagot ng pinuno ng security, bago nila binuhat si Marco patungo sa fire exit habang sumisigaw ito sa takot, isinarado ko ang pinto at nilok ito. Ang kaguluhan ay tuluyan ng bumalot sa mapagkunwaring pamilyang iyon. Ang kanilang ginawang pagyurak sa aking masakripisyo ay nakbalik sa kanila bilang isang malupit na karma. Noong January 7, nagpatuloy ang normal na buhay sa Maynila pagkatapos ng holiday. Salok ng aking opisina bilang investment director, habang umiinom ng kape at tinitingnan ang aking nga bagong kontrata, patuloy na tumunog ang aking telepono dahil sa mga mensahe mula sa aking nga kaibigan. Clara, tingnan mo ito sa Facebook ang gayon din. Inis, smear ka nga kapatid ng asawa mo sa mga group, mensahe ng aking kaibigan na si Liza. Binuksan ko ang Facebook. Tumambat sa akin ang isang post ni Bianca sa isang group na may higit sa 2 milyong miyembro. Kasama rito ang larawan ni Aling Teresa na nasa kamangang ospital na may dextrose, at ang larawan ko na may hawak na maleta habang lumalabas ng isang 5-star hotel. Ang pamagat ng post ay nakasulat sa malalaking titik, ang sakit na katotohanan ng isang walang hiyang manugang na tinakbo ang pera ng aswang nagsisikaya na stroke ang biyenan at hinihayaang mamatay sa ospital. Sa loob gumost. Nagpanggap si Bianca bilang isang kawawang kapatid na umiyak habang sinasabi na sa nakalipas na 3 taon ay binuhay at pinakain ng kanilang pamilya ang isang walang kwentang asawa na umaasa lamang sa kanila. Sinabi niya na nung unang araw ng bagong taon ay ninakaw ko ang lahat ng ipon ng aking asawa, in-freeze ang kanyang account, at sumama sa isang mayaman sa isang 5-star hotel. Sa dulong post, tinawag niya akong isang walang utang na loob na babay na naging dahilan ng stroke ng aking biyenan nang hindi man lamang bumibisita upang tingnan ito. Pagkatapos ng 2 oras, ang post ay nakakuha ng libu-libong reactions at shares. Ang mga netizens na madaling maniwala ay nagsimulang mag-iwan ng magalit na komento at naghahanap ng aking personal na impormasyon upang turuan akong leksyon. Nag-iwan pa si Bianca ng komento sa ibaba. Ang maganitong babay ay dapat tinatanggal sa lipunan. Habang nagpapakapagod ang asawa kong kumita ng milyon ay sinisira niya ang buong pamilya namin. Tiningnan ko ang komento at ngumiti ng bahagya. Ang mabatangan naman ay walang ibang alam kundi magpadalos-dalos. Binigyan lamang ako ni Bianca ng pinakamalakas na sandata upang sirain ang kanilang mapagkunwaring pamilya. Hindi ako sumagot sa kanyang posto na nakipag-away sa mga komento. Gumawa ako ng isang detalyadong post sa aking sariling profile na nakaset sa public at tinagang Facebook accounts ni Marco at Bianca. Ang pamagat ng aking post ay simple and ngunit may mabigat na kahulugan. Ang 35 pesong rubber gloves at ang 3 taong kabataan ng isang asawa. Magandang araw sa lahat, ako si Clara. Ang babaeng tinawag na walang hiyang manugang sa post ni Bianca. Hindi ako mahusay magdrama o umiyak, ngunit bilang isang negosyante, mas gusto kong magsalita gamit ang maebidensya at numero. Tingnan natin kung paano ako trinatongkang pamilyang mayaman at ng aking asawang kumita ang milyon. Sa ibaba ng post, inilagay ko ang lahat ng ebidensya na aking inihanda. Una, ang larawan ng bank statement na nagpapakita ang 3 milyong pisong bonus sa tabi ang 35 pesong dilaw na rubber gloves. Pangalawa, ang sertipiko ng pawn shop at tindahan ng relo na nagpapatunay na ang bracelet at Rolex na ibinigay ni Marco sa kanyang ina at kapatid ay mapekang alahas na gawa sa tanso na nakakahalaga lamang ng hindi hihigit sa 1,000 pesos. Pangatlo, ang mga screenshot ng chat ni Marco at Patricia, kung saan tinawag niya ang kanyang ina at kapatid na matanga na madaling linlangin. Tinawag akong gurang na asawa na umaasa lamang sa kanya, at ang plano niyang itago ang pera upang ibili ng Vespa ang kanyang kabit. Pang-apat, ang dokumentong may pirma at fingerprint ni Patricia na nagpapatunay na tinanggap niya ang 432,000 pesos mula sa conjugal assets at ang resibo ang bank transfer kung saan ibinalik niya ang buong halaga sa aking account. Tinapos ko ang aking post sa isang seryosong pahayag. Ang pag-freeze sa account ay ginawa sa pamamagitan ng aking abogada upang pigilan ang ilegal na paglipat ng ari-arian para sa kabit. Ang stroke ng aking biyenan ay sanhing pagkakatuklas na niloko siyang ang sarili niyang anak gamit ang mapakang alahas. Huwag ninyong gamitin ang salitang pamilya upang pilitin ang isang babae na magsakripisyo para sa mga taong walang pagkatao. Ang batas at korte ang magpapasya sa huli. Pagkatapos ng 15 minuto, nagbago ang ihip ng hangin sa social media. Ang malinaw na ebidensya ay tuluyang sumira sa mga palusot ni Bianca. Libo-libong tao ang nagbago ng panik, at ang galit ng mga netizens ay bumalik sa pamilya ni Marco. Maraming mapang-asar na komento ang naiwan sa profile ni Bianca. Aba, mayabang na nagpapakita ang pekang Rolex tapos ngayon ay umiyak ng mabisto, nakakahiya. Napakagaling ang asawang ito,
Niloko ang sariling ina ng pekang ginto hanggang sa ma-stroke. Napakawalang kwenta. Ang galing ng asawa. Isang mahusay na project manager na sumira sa mamapagpanggap na tao gamit ang malinaw na ebidensya. Pagkatapos kalahating oras, mabilis na tinanggal ni Bianca ang kanyang post at dinalit ang kanyang Facebook account sa takot. Ngunit huli na ang lahat dahil ang screenshot ng kanyang post ay kumalat na sa iba't ibang magrupo sa social media. Ang kanilang kahihiyan ay tuluyan ng nalaman ng buong bansa. Kasabay nito, tumunok ang aking telepono mula kay Marco, at sa pagkakataong ito ay wala ng galit na boses kundi isang nanginginig at takot na boses na lamang ang naririnig. Clara, pakiusap patawarin mo ako. Sinira mo na ang buhay ko. Sumandal ako sa aking upuan at sumagot ng walang emosyon. Bakit? Ang isang sikat na sales manager ba ay hindi kayang harapin ang opinyon ng publiko? Sandali pa lang naman ang post ko pero sumusuko ka na agad? Hindi lang sa social media. Nanginginig niyang sinabi habang humihikab. Nabasa ng board of directors ng aking kumpanya ang post mo. Kanina lang ay ipinatawag ako ng HR at internal audit. At natuklasan nilang ang 3 milyong pisong bonus na nakuha ko ay hindi galing sa kumpanya kundi mula sa pakikipagsabuatan sa isang subkontraktor upang pagkain ang mga dokumento ng proyekto para makuha ko ang komisyon ang buong departamento. Ngumiti ako ng bahagya. Tama nga ang hinala ko. Sa pagiging makasarili at manloloko ni Marco, wala siyang kakayahan na makakuha ang ganun kalaking bonus sa legal na paraan. Sinuspinde ako ng kumpanya ngayon din, umiyak na sinabi ni Marco sa takot. Ang account ko ay freeze. Ang pera ko sa crypto ay nawala na. At ang aking ina ay nasa ospital. Ngayon ay nawalan pa ako ng trabaho at kahihiyan. Inihahanda ng kumpanya ang kasong estafa laban sa akin. Clara, pakiusap, isipin mo ang 3 taon nating pagsasama. Gumawa kang post sa Facebook na nagsasabing hindi totoo ang lahat at isang pagkakaunawaan lang ito. Nagmamakaawa ako sayo. Pagkakaunawaan? Putol ko sa kanyang salita ng may matalas na boses. Ang 35 pesong rubber gloves ba ay isang pagkakaunawaan? Ang 3 taon kong pagtitipid sa 10,000 pesos habang binubuhay mo ang kabit mo ay isang pagkakaunawaan? Ang pagyurak ninyo sa aking mga sakripisyo ay isang pagkakaunawaan? Marco, ang karma ay walang pinipili, at ikaw ang sumira sa sarili mong buhay. Maghanda ka na para sa korte. Bago pa man siya makapagsalita ng higit pa, ibinaba ko ang telepono at hinarangan ang kanyang numero. Sa labas ng bintana, sumisikat pa rin ang araw ng bagong taon sa opisina, at ang lahat ng basura ay tuluyan ng nalinisin. Ang manloloko ay tuluyan ng nabisto, nawalan ng trabaho, pera, karera, at kahihiyan. Ngayon, mayroon na lamang isang huling hakbang sa legal separation upang tuluyang tapusin ang madilim na bahaging ito ng aking buhay at magsimula ng bagong kabanatang ng kalayaan. Saktong kalagitnaan ng Enero, 2 linggo pagkatapos ng kaguluhang sumira sa mapagkunwaring pamilya ni Marco, sa loob ng isang VIP meeting room sa opisina ni Ate, Tina, tahimik akong naupo sa sofa habang umiinom ng mainit na tsaa. Ang lahat ng madokumento at kasunduan ay maayos na nakalatag sa mesa. Bumuka siyang pinto, pumasok si Ate. Tina, kasunod ang 3 taong mukhang pagod at mahina. Itinutulak ni Marco ang wheelchair ni Aling Teresa na may bahagyang paralisadong muha, isang di inaasahang epektong kanyang stroke noong nakaraang holiday. Si Bianca naman ay tahimik na sumunot sa likod ng walang kahit kaunting kayabangan na ipinakita niya noong nakaraang holiday. Si Marco ay mukhang pagod, may gulugulong buhok, hindi pa nag-aahit, may malalalim na eyebags dahil sa kawalan ng tulog, at nakasuot na lumang yaket na gusot. Nang makita ako, nanginginig na pinagdaop ni Aling Teresa ang kanyang makamay habang umiyak ng mapait. Clara, patawarin mo ako. Mali ang matandang ito na walang alam. Nakinig ako sa walang hiyang anak ko para tratuhin ka ng masama. Alam ko na ang aking pagkakamali. Pakiusap patawarin mo kami at tulungan mo ang pamilyang ito. Inilagay ko ang aking tsaa sa ibabaw mesa ng may tuyong tunok na pumutol sa kanyang pag-iyak. Ginang Teresa, malamig kong sinabi gamit ang ibang tawag. Kung hindi ako nakakamali, 2 linggo lang ang nakalipas nang tawagin mo akong walang kwentang asawa na palamunin, tinakot akong papalayasin, at sinusulan ang anak mo na itago ang pera sa akin. Ngayong natatakot kayo na makulong ang anak mo ay hihingi kayo ng tawad, ngunit naisip niyo ba ang hirap ko nang magtipid ako sa pakain ninyo? Hindi ko matatanggap ang inyong tawad. Nakatayo si Bianca sa likod ng wheelchair habang nakahawak sa kanyang damit ng may nanginginig na makamay. Ate, mali ako. Hindi ko dapat ipinost ang malarawan mo sa Facebook. Patawarin mo na si Kuya. Nakakagulo na siya ngayon at parating na ang pulis. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na ngiti. Hindi ka nagsisisi, Bianca.
Makasarili ka lang at takot na mawalan ng karangyaan. Naranasan mo na ang kahihiyan sa social media bilang kabayaran sa iyong kasamaan at kayabangan. Paano mo pa ako nagagawang tawaging ate sa harap ko? Nang makita niyang wala akong awa, hindi na nakatiis si Marco at biglang lumuhod sa aking tapat sa harap ni ate. Tina, Clara, nakmamakaawa ako sayo, tulungan mo ako, seryosong sinabi ni Marco sa takot. Inihanda ng kumpanya ang kasong estafa laban sa akin, at ipapadala na nila ito sa korte sa susunod na linggo kung hindi ko may babalik ang 3 milyong pisong kinuha ko. Ang perang iyon ay nawala nang bumagsak ang crypto platform na sinalihan ko. Iurong mo na ang kasoong conjugal property dispute at sabihin mo sa bangko na ay unfreeze ang account ko upang may benta ko ang kotse at may sangla ang bahay para pambayad sa kumpanya. Kung hindi, makukulong ako, Clara. Mali ako. Nakamali ako dahil sa hirap sa trabaho at panloloko ni Patricia. Hirap sa trabaho. Lumapit ako sa kanya habang nakatingin sa kanyang lumuluhod na katawan. Anong hirap ang pumilit sa iyo na bumili ng pekang alahas para linlangin ang sarili mong ina hanggang sa mastrok? Anong hirap ang pumilit sa iyo na magpadala ng 12,000 pesos sa kabit mo sa loob ng 3 taon? Anong hirap ang pumilit sa iyo na ihagis sa mukhang asawa mo ang 35 pesong rubber gloves noong Noche Buena habang nagtatrabaho siya sa bahay? Walang pumilit sa iyo, Marco. Iyan ang totoong pagkatao mo makasarili. Manloloko, at walang hiya. Tumingin ako kay ate. Tina na mabilis namang nag-abot ng mga dokumento kay Marco. Hindi na kailangang mag-usap pa ng matagal. Itinuktok ko ang aking daliri sa dokumento. Ito ang compromise agreement para sa ating legal separation at paghahati ng ari-arian. Nakasulat dito na pumapayag akong iwanan sa inyo ang 3 palapak na townhouse, conjugal share, upang may matirahan pa kayo ng ina at kapatid mo. Ngunit ang SUV na ginagamit mo ay ililipat sa ilalim ng aking pangalan bilang kabayaran sa 1.5 milyong pesos na kalahati ng 3 milyong pisong winaldas mo mula sa ating conjugal assets. Bukod dito, ang 432,000 pesos na ibinalik ni Patricia ay mapupunta sa akin ng buo bilang aking personal na pera. Nanlaki ang mata ni Marco sa takot. Ibibigay ko ang kotse, pero plano ko sanang ibenta ang kotse para pambayad sa kumpanya. Iyan ang problema mo, hindi akin. Seryoso kong sagot. Ang 3 milyong pisong kinuha mo sa kumpanya ay personal mong utang dahil sa iyong illegal na gawain, at wala akong obligasyon na bayaran iyon gamit ang ating conjugal properties. Iniwan ko na sa inyo ang bahay, kaya ang kotse ay mapupunta sa akin. Kung ayaw mong pirmahan ito, ipagpapatuloy ni ate Tina ang kasong sibil sa korte, at kapag naembargo ang bahay ninyo dahil sa kasong estafa, titingnan natin kung sa ilalim ng tulay kayo titira. Nang marinig ang tungkol sa pagtira sa ilalim ng tulay, namutla si Aling Teresa at mabilis na hinampas ang kamay ni Marco. Pirmahan mo na, Marco. Pirmahan mo na. Gusto mo ba akong mamatay sa lansangan? Ikaw ang gumawa ng kasalanan kaya ikaw ang magbayad. Huwag mo kaming isama ng kapatid mo sa impyerno. Kinagat ni Marco ang kanyang labi hanggang sa dumugo ito habang nakatingin sa kanyang ina, kapatid, at sa aking malamig na mukha. Alam niyang wala na siyang takasan sa batas at sa kanyang pamilya. Gamit ang kanyang nangingining na kamay, kinuha niya ang panulat mula kay ate Tina at mabilis na pirmahan ang 3 kopya ng kasunduan at petisyon para sa legal separation. Pagkatapos pumirma, yumuko si Marco sa mesa at umiyak ng malakas sa pagsisisi, isang huling pag-iyak ng isang taong nawalan ng lahat dahil sa kanyang sariling kasakiman at kayabangan. Kinuha ko ang 2 kopya ng dokumento na may selyo at pirma at mayos na itinabi ang mga ito sa aking bag. Tumayo ako, inayos ang aking suit, at tumingin sa 3 taong nasa aking tapat nang walang kahit kaunting awa o galit. Ang paglipat ng pangalan ng kotse ay asikasuhin ni ate Tina, at mula sa sandaling ito ay wala na tayong relasyon bilang mag-asawa. Huling pahaya ko bago lumakat palabas ng pinto ng may matatak na hakbang. Ang tunong aking takong ay umaling-aungaw sa pasilyo habang iniwan ko ang kanilang kahihiyan sa nakaraan. Ang langit sa labas ay maliwanag, at alam kong ang aking totong buhay ay nagsisimula pa lamang. Pakalipas ng 6 na buwan, ang malamig na simoy ng hangin sa Maynila ay nakdala ng magandang pakiramdam sa mga dahon ng halaman. Ang aking itim na SUV na nakuha ko mula sa hiwalayan ay dahan-dahang pumasok sa isang eksklusibong subdivision sa Parañaque, at huminto sa tapat ng isang magandang puting bahay. Bumaba ako sa sasakyan at inayos ang aking suot na sutlang damit. Sa pagkakataong ito, walang sumalubong sa akin na mapanuring mata ni Aling Teresa o mga hiling ni Bianca. Ang sumalubong sa akin sa pintuan ay ang masayang ngiti ng aking nga magulang na nakatayo sa gitna ng may mga magagandang rosas na ako mismo ang nagtanim. Nandiyan na pala ang anak ko. Pumasok ka na at magugas ng kamay para kumain.
Nagluto ang nanay mo ng paborito mong sinigang na baboy at may kasamang pritong talong. Mabilis na lumapit ang aking ina upang kunin ang aking bag ng may pakmamahal, habang ang aking ama naman ay tumigil sa pag-alaga ng rosas upang ngumiti sa akin ng may pakmamalaki. Ang hapunan ay naging masaya at punong tawanan, malayo sa mabigat at mapanuring hapunan sa nakalipas na 3 taon sa townhouse. Ang 432,000 pesos na ibinalik. Ang kabit ni Marco at ang bonus na nakuha ko sa aking mamatagumpay na proyekto ay ginamit ko upang bilhin ang bahay na ito para sa aking mamagulang upang makaroon sila ng magandang buhay sa kanilang pagtanda. Inabutan ako ng aking amang pagkain bago nagsalita ng seryoso. Kahapon ay tumawag ang dati nating kapitbahay sa Maynila. Balita ko ay napakahirap ng buhay ng pamilya ni Marco ngayon. Uminom ako ng tubig at sumagot ng kalmado. May balita po ba sa kanila, Tay? Okay lang naman pong pag-usapan sila dahil wala na silang halaga sa akin ngayon. Bumuntong hininga ang aking ina. Tama nga ang karma, anak. Dahil sa kasong estafa na nakakahalaga ng 3 milyong piso, nasuspinde ang kanyang lisensya at nahatulan siya ng 3 taong probasyon. Ngunit kailangan nilang ibenta ang townhouse para pambayad sa kumpanya. Ngayon ay nakatira na lamang sila sa isang maliit na kwartong may bubong na yero sa gilid ng Maynila. Paralisado na ang buong katawan ni Aling Teresa dahil sa stroke at kailangan ng wheelchair para sa kanyang pag-alaga. Si Marco naman na dating mayabang na manager ay nagtatrabaho ngayon bilang isang grab driver upang may pambili ng gamot at diaper ng kanyang ina. At si Bianca po? Tanong ng aking ama sa aking ina. Huminto na rin sa pag-aral dahil walang pambayad ng tuition. Noong kumalat ang video ng kanyang pekeng Rolex sa internet ay hindi na siya makapasok sa paaralan dahil sa hiya. Ngayon ay nagtatrabaho siya bilang isang waitress sa isang bar tuwing gabi upang kumitain pera. Nabalitaan ko nga na noong nakaraang linggo ay aksidente niyang natapunan ng beer ang isang customer, at nasampal siya sa mukha ngunit nagmakaawa pa rin siya para hindi matanggal sa trabaho. Ngumiti ako ng bahagya. Ang mayabang at mapagkunwaring pamilya na palaging nagpapahalaga sa lalaki at nagpapababa sa babae ay tuluyan ng nasira sa kanilang sariling kasamaan. Hindi ko sila kinakauhan ng galit ngunit wala rin akong kahit kaunting awa para sa kanila. Kapag binalewala mo ang tapat na sakripisyo ng isang babae para sa isang mapagkunwaring buhay ng panlilinlang, kailangan mong tanggapin ang pagbagsak ng iyong sariling mundo. Kinaumagahan. Nakmaneho ako patungo sa opisina ng kumpanya. Pagkapasok ko sa lobby, mabilis akong tinawag ni Sir Leonardo na may kasamang malaking ngiti sa kanyang mukha. Investment Director Clara. Ang kontrata para sa Batangas Resort Project na pinirmahan mo kahapon kasama ang madayuhang mamumuhunan ay napakahusay. Hindi pa tapos ang konstruksyon ngunit tumaas na ang halaga ng ating brand, at inaprubahan na ng bangko ang pautang ngayong umaga. Ang inaasahang kita ngayong quarter ay lagpas 200% sa ating target. Sabi ko naman sayo, ang posisyong ito ay para sayo talaga. Salamat po sir, ngumiti ako nang may tiwala sa sarili bilang isang mahusay na manager. Ginamit ko lang naman ang aking talas ng isip sa tamang paraan. Sa halip na magtipid sa bawat piraso ng gulay sa palengke, mas gusto kong mag-isip kung paano kikita ng milyon-milyong piso ang kumpanya. Tumawa ng malakas si Sir Leonardo at tinapik ang aking balikat. Bibigyan ko ang 1 milyong pisong bonus ang departamento mo ngayong buwan. Yayain mo ang buong team na kumain at magdiwang mamayang gabi, sagot ng kumpanya ang lahat ng gastusin. Pagbalik ko sa aking sariling opisina, tumayo ako sa harap ng malaking bintana habang nakatingin sa abalang kalyeng Makati. Ang mainit na kape sa aking mesa ay naglabas ng mabanggong amoy na may bahagyang mapait ngunit matamis na lasa sa huli. Naalala ko bigla ang 35 pesong dilaw na rubber gloves noong malamig na gabi ng Noche Buena 3 taon na ang nakalipas. Ang guwantes na iyon ay naging simbolo ng aking pagtitiis at bulak na sakripisyo. Maraming mababae ang pumapasok sa kasal na may paniniwalang kung isusuko nila ang kanilang karera at kabataan para sa pag-aalaga ng pamilya ay makukuha nila ang respeto ng kanilang asawa at pamilya nito. Ngunit hindi nila alam ang malupit na katotohanan na sa mga pamilyang walang utang na loob, kapag mas ibinaba mo ang iyong sarili, mas lalo kanilang apakan. Ang bulak na sakripisyong isang babae ay madalas na walang halaga sa kanila. Kapag humihingi ka ng bawat sentimo para sa gastusin sa bahay, nawawalan ka na ng boses sa pamilya, at ituturing ka na lamang nilang isang palamunin. Akala ni Marco at ng kanyang pamilya ay isa akong mahinang babae na madaling linlangin ng kanilang mamatatamis na salita. Nakalimutan nila na ang isang tigre ay nananatiling tigre kahit itinago nito ang kanyang nakuko upang protektahan ang kanyang pamilya, at hindi ito kailanman magiging isang mahinang pusa. Nang magpasya akong hubarin ang aking apron at isuot muli ang aking business suit,
Hindi ko lang nakuha muli ang aking pera kundi nakuha ko rin ang aking dignidad, karera, at kalayaan. Kapag mas nagpaparaya ka, mas umaabuso ang kalaban. Ang isang babae ay makakakuha lamang ng respeto kapag natutunan niyang tumayo at hawakan ang sarili niyang buhay. Ang halaga ang isang babae ay makikita kapag nakatayo siya gamit ang kanyang sariling nga mamahaling sapatos, may sariling pananalapi, malayang isip, at hindi kailanman nagtitiis sa pangangaliwa at panloloko ang iba. Ang abuang masamang kasal na iyon ay tuluyan ng tinangay ng hangin ng katotohanan. Ngayon, sa lupang dati ay walang buhay, isang magandang rosas na nangangalang Clara ang patuloy na sumisibol at namumukatkat sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw ng kalayaan,